Welcome sa Filipino 3, Quarter 4, Week 1 to 4 Reviewer with Answer Key. Inahanda ni Teacher JM. Paunawa, ang lahat ng nilalaman ng video na ito ay drill lamang upang makatulong sa mga mag-aaral sa kanilang pagsusulit. Maraming salamat po sa inyong pangunawa. Week 1, pagbuo ng salitang cluster at salitang may diptongo. Ang panuto, piliin ang titik ng tamang sagot. Number 1. Ito ay salitang may magkasunod na katinig sa iisang pantig. A. Cluster. B. Diptongo. C. Pwedeng A o B. D. Wala sa nabanggit. Number 2. Alin sa mga sumusunod ang hindi halimbawa ng cluster? A. Gripo. B. Blusa. C. Prutas. D. Abaka. Number 3. Alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng cluster na may kambal katinig sa unahan ng salita? A. Card. B. Extra. C. Entrada. D. Prinsesa. Number 4. Anong pares ng letra ang bumubuo ng cluster sa salitang trompeta? A. TR. B. TA. C. RU. D. UM. Number 5. Si Aling Maria ay sumakay sa tricycle. Aling salita sa pangungusap ang may cluster? A. Aling. B. Maria. C. Tricycle. D. Sumakay. Number 6. Ito ay tumutukoy sa pinagsamang tunog ng isang patinig na A, E, I, O, U at malapatinig na W at Y sa isang pantig. A. Cluster. B. Diptongo. C. Pwedeng A o B. D. Wala sa nabanggit. Seven. Alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng diptongo? A. Truck. B. Gabi. C. Bayan. D. Sayaw.
8. Aling pares ng titik ang bumubuo ng diptonggo sa salitang kahoy? A. Ka, B. Ho, C. Oy, D. A. Number 9. Masakit na ang sinag ng araw. Aling salita sa pangungusap ang halimbawa ng salitang may diptonggo? A. Ang, B. Araw, C. Sinag, D. Masakit. Number 10. Ang papel ay nasa ibabaw ng mesa. Aling salita sa pangungusap ang halimbawa ng salitang may diptonggo? A. Nasa, B. Mesa, C. Papel, D. Ibabaw. At ngayon naman, atin nang sagutan ang mga pahayag. Ang tamang sagot ay letrang A. Ang wastong sagot ay letrang D. Ang wastong sagot ay letrang D. Ang tamang sagot ay letrang A. Ang wastong sagot ay letrang C. Ang wastong sagot ay letrang B. Ang wastong sagot ay letrang D. Ang wastong sagot ay letrang C. Ang wastong sagot ay letrang B. Ang wastong sagot ay letrang D. At ngayon naman, dumako tayo sa Week 2, wastong pagsipi at pagsulat ng talata. Basahin muna natin ang panuto. Piliin ang titik ng tamang sagot. Number 1. Ito ay binubuo ng pangungusap o lipon ng mga pangungusap na magkakaugnay at may kaugnayan sa isang paksa. A. Salita, B. Talata, C. Parirala, D. Pangungusap. Number 2. Alin sa mga sumusunod ang mga tuntunin sa pagsulat ng talata? A. Gumamit ng malaking letra sa unahan ng pangungusap. B. Isulat ang wastong baybay ng mga salita. C. Gumamit ng wastong bantas. D. Lahat ng nabanggit.
Number 3. Kailan ginagamit ang bantas na tuldok? A. Ito ay ginagamit sa pangungusap na patanong. B. Ito ay ginagamit sa katapusan ng mga pangungusap na paturol at pautos. C. Ito ay ginagamit sa ulihan ng isang kataga, parirala o pangungusap na nagsasaad ng matindi o masidhing damdamin. D. Wala sa nabanggit. Number 4. Kailan ginagamit ang bantas na tandang pananong? A. Ito ay ginagamit sa pangungusap na patanong. B. Ito ay ginagamit sa katapusan ng mga pangungusap na paturol at pautos. C. Ito ay ginagamit sa hulihan ng isang kataga, parirala o pangungusap na nagsasaad ng matindi o masidhing damdamin. D. Wala sa nabanggit. Number 5. Kailan ginagamit ang bantas na tandang padamdam? A. Ito ay ginagamit sa pangungusap na patanong. B. Ito ay ginagamit sa katapusan ng mga pangungusap na paturol o pautos. C. Ito ay ginagamit sa ulihan ng isang kataga, parirala o pangungusap na nagsasaad ng matinding o masidhing damdamin. D. Wala sa nabanggit. At ngayon naman, atin nang sagutan ang mga pahayag. Ang wastong sagot ay letrang B. Ang wastong sagot ay letrang D. Ang wastong sagot ay letrang B. Ang tamang sagot ay letrang A. Ang wastong sagot ay letrang C. Week 3, pag-uugnay ng binasa sa sariling karanasan. Ang panuto, piliin ang titik ng tamang sagot. Number 1. Ano ang pakinabang ng pag-uugnay ng binasa sa sariling karanasan? A. Mas makakalimutan natin ang ating binasa. B. Hindi natin maiintindihan ang ating binasa. C. Mas mauunawaan natin ang ating binasa. D. Mas mahihirapan tayong magkaroon ng interes sa ating binasa. Number 2. Alin sa mga sumusunod ang tamang pahayag tungkol sa ating karanasan? A. Mas natututo tayo sa ating mga naging karanasan. B. Ang karanasan
ay bahagi ng buhay na may hatid na aral? C. Ang karanasan ay ating guro na tumutulong sa atin upang mahubog ang ating pagkatao? D. Lahat ng nabanggit ay tama. Number 3. Sa iyong naging karanasan, ang pag-aaral bago magkaroon ng pagsusulit ay maaaring makapagdulot ng ano? A. Mas malaki ang pagkakataong pumasa sa pagsusulit. B. Mas malaki ang pagkakataong bumagsak sa pagsusulit. C. Mas malaking ang pagkakataon na hindi makakuha ng pagsusulit. Or D. Wala sa nabanggit. Number 4. Sa iyong naging karanasan noong may pandemya dahil sa COVID-19, ano ang nangyari sa ating paligid? A. Kailangan magsuot ng face mask at face shield. B. Hindi pumapasok ang mga mag-aaral sa paaralan. C. Kailangang maghugas ng kamay at limitahan ang pakikipaglapit sa ibang tao. D. Lahat ng nabanggit. Number 5. Mula sa iyong mga natutunan sa paaralan, alin sa mga sumusunod ang dapat mong gawin upang maging malusog na bata? A. Mag-ehersisyo. B. Matulog sa tamang oras. C. Kumain ng masustansyang mga pagkain tulad ng prutas at gulay. D. Lahat ng nabanggit ay tama. At ngayon naman, atin nang sagutan ang mga pahayag. Ang wastong sagot ay letrang C. Ang wastong sagot ay letrang D. Ang tamang sagot ay letrang A. Ang wastong sagot ay letrang D. Ang wastong sagot ay letrang D. Week 4, paggamit ng mga salitang kilos sa pag-uusap sa tahanan, paaralan at pamayanan. At ang panuto, piliin ang titik ng tamang sagot. Number 1. Ano ang tawag sa salitang nagsasaad ng kilos o galaw? A. Pandiwa. B. Pang-uri. C. Pang-abay. D. Pangalan. Number 2.
Alin sa mga salita sa ibaba ang halimbawa ng pandiwa? A. Gina, B. Marahil, C. Sumayaw, D. Maganda. Number 3. Alin sa mga salita sa ibaba ang halimbawa ng pandiwa? A. Umakyat, B. Humabol, C. Gumuhit, D. Lahat ng nabanggit. Number 4. Alin sa mga sumusunod ang tamang gamit ng pandiwa sa pangungusap sa ibaba? Si Lito ay blank na masarap na adobo. A. Kumain, B. Uminom, C. Gumuhit, D. Nagtago. Number 5. Alin sa mga sumusunod na pangungusap ang gumamit ng pandiwa? A. Tumakbo ang aso, B. Malaki ang bahay nila, C. Ang orasan ay parisukat, D. Maganda ang mga pulang rosas sa hardin. At ngayon naman, atin nang sagutan ang mga pahayag. Ang tamang sagot ay letrang A. Ang wastong sagot ay letrang C. Ang wastong sagot ay letrang D. Ang tamang sagot ay letrang A. Ang tamang sagot ay letrang A. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana ay marami kayong natutunan sa araw na ito. At muli, ako si Teacher JM. At huwag kakalimutan mag-subscribe, like, comment, and share sa ating YouTube channel. Hanggang sa muli, paalam!